Magandang gabi, mga ka-amazing. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi, isang kwento ng kilabot at misteryo ang ihahatid ko sa inyo. Isang kwento ng multo na nag-ugat sa isang lumang bahay sa Tiaong, Quezon. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento ng Ang Bata sa Loob ng Aparador. Lumipat ang pamilyang Ramirez sa isang lumang bahay sa bayan ng Tiaong, Quezon. Ang bahay ay naipamana kay Mang Ruben, ang ama ng pamilya, mula sa kanyang yumaong tiyuhin na si Lolo Ernesto, isang kilalang manghihilot at albularyo sa kanilang lahi. Kasama ni Mang Ruben ang kanyang asawang si Aling Liza at ang dalawa nilang anak na sina Miguel, 7 taong gulang, at si Clarice, 14 na taong gulang. Mula Maynila sila lumipat, pagod na sa mabulong buhay sa syudad at umaasang makahanap ng bagong simula sa probinsya. Ang bahay ay gawa sa matibay na kahoy, may mga antigong gamit at kasangkapan, at may isang malaking aparador sa kwarto ng mga bata. Isang madilim, matandang kabinet na tila gawa pa noong panahon ng Kastila. Hindi ito naialis kahit anong gawin nila, dahil tila nakakapit na ito sa mismong sahig. Sa unang mga gabi ay tila payapa ang lahat. Ngunit sa ika-4 na gabi, napansin ni Aling Liza na laging gising si Miguel tuwing madaling araw. Nahuli pa niya ito isang beses na nakatayo sa harap ng aparador at tila may kausap. "Miguel?" tanong ni Aling Liza. "Anak, anong ginagawa mo dyan?" Tahimik lang si Miguel. Tumingin ito sa kanya at bumulong. "Siya po kasi. Gusto niya akong kalaro." "Siya? Sino siya?" tanong ni Aling Liza. "Nangingilabot. Yung kaibigan ko sa loob ng aparador. Wala po siyang mukha, pero mabait po siya." Nagkatinginan sina Mang Ruben at Aling Liza. Nang gabing iyon, ikinandado nila ang aparador gamit ang lumang kandado na nakita sa bodega. Ngunit paglipas ng ilang oras, kumalabog ang loob ng kwarto. Pagpasok nila, bukas muli ang aparador. Sa loob nito, may mga maliit na yapak ng bata. Basang-basang yapak, pero tuyo ang buong sahig. Si Miguel ay muling nakasiksik sa sulok ng kwarto, nanginginig. "Mama, galit siya. Bakit niyo siya sinarhan?" Kinabukasan, inawagan ni Mang Ruben ang kanyang pinsang si Tio Lando, isang taong kilala sa lugar bilang espiritista. Kasama nito ang 2 pang katrabaho, si Ate Mercy, isang tagapaglinis ng bahay na sensitibo sa espiritu, at si Mang Kadyo, isang matandang manggagamot na may karanasan sa mga lamang lupa at ligaw na kaluluwa. Pagpasok pa lang nila sa bahay, tumigil si Ate Mercy sa may sala at napatingin sa hagdan. May hindi umaalis sa itaas, bulong niya. Maliit siya bata, pero hindi siya bata. Nang suriin nila ang aparador, biglang bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Muling bumukas ito at sa loob ay may amoy ng bulok na kahoy at basang tela. Isinara ito ni Mang Kadyo at binasbasan ng langis at dasal. Pero nang gabing iyon, nagising si Clarice sa pag-iyak ng bata. Pagtingin niya, nakabukas na naman ang aparador. At sa dilim, may maliit na anino na nakatayo sa tapat ng higaan ni Miguel. Nagsimula nang maging mas agresibo ang espiritu tuwing gabi. May naririnig silang kaskas ng kuko sa kahoy. May mga laruan si Miguel na nawawala at nakikita sa loob ng aparador. Minsan, ang kanilang aso ay natagpuang patay sa harap ng kwarto. Tila natakot hanggang sa atakihin sa puso. Dahil sa sunod-sunod na insidente, napilitan si Tio Lando na kausapin ang pinakamatandang kapitbahay, si Aling Sabel, 89 taong gulang, at nagkwento ito ng matagal ng lihim. Noong dekada 50, may bata sa pamilyang dating nakatira riyan. Anak siya ng may-ari, pero may diferensya raw sa isip. Lagi siyang ikinukulong sa aparador kapag may bisita. Hanggang isang araw, hindi na siya pinakawalan.
natagpuan na lang siyang wala ng buhay sa loob ng aparador. Hindi raw alam kung sinadya o nakalimutan. Pero mula noon, kahit sino ang tumira riyan, laging may nararamdamang presensya sa aparador. Kinabukasan, habang abala si Mang Ruben at Aling Liza sa paghahanda ng almusal, biglang tumili si Clarice mula sa itaas. Napalipad ang mga hawak nilang kutsara at kawali at agad silang kumaripas paakyat. Pagbukas ng pinto sa kwarto ng mga bata, bumungad sa kanila si Clarice. Nakatayo sa ibabaw ng kama, nanginginig at nakaturo sa aparador. "Doon siya lumabas, nakita ko." Sigaw niya, hindi na siya bata. Nang tingnan nila ang aparador, nakabukas muli ito. Ngunit sa pagkakataong ito, wasak na ang pinto ng kanan. Para itong sinipa mula sa loob. Sa loob nito, may mga basag na salamin, sirang laruan, at isang larawang nakaguhit sa pader. Larawang parang likha ng bata gamit ang uling. Isang pamilyang may 4 na miyembro pero ang isa sa kanila walang mukha. Bumilis ang takbo ng mga pangyayari. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may naririnig silang kumakalampag sa bubungan. May mga yabag ng maliliit na paa sa hagdan at minsan may boses ng batang umiiyak sa loob ng aparador na humihingi ng tulong. "Huwag niyo na akong ikulong. Ang dilim, ang sakit, ang lamig." Isang gabi, dumating si Mang Kadyo at Tio Lando na may dalang mga gamit. Kandila, asin, tubig na banal at pulang sinulid. Nagdesisyon silang isagawa ang isang paglalayas ng diwa upang mailigtas ang espiritu ng batang nakakulong. Habang binabasa ni Tio Lando ang kanyang mga orasyon, nagsimulang mag-iba ang hangin sa buong bahay. Kumidlat sa labas, kahit wala namang ulan, naputol ang kuryente at ang mga kandila lang ang nagsibing ilaw. Habang umiikot si Mang Kadyo, ibinuhos niya ang asin sa paligid ng kwarto ng mga bata at tinapalan ng pulang sinulid ang bawat bintana. "Miguel, halika rito," utos ni Aling Liza. Pilit siyang kinakalma. Ngunit si Miguel nakatayo sa harap ng aparador. "Ayaw ko siyang paalisin," aniya. "Kaibigan ko siya. Mas masaya ako kapag andito siya." "Hindi mo siya kaibigan, anak," paliwanag ni Mang Ruben. "Isa siyang ligaw na kaluluwa. Hindi siya dapat manatili rito." Biglang nagsara ang lahat ng pinto sa bahay. Ang mga bintana ay pumutok at ang ilaw ng kandila ay isa-isang namatay. Isang sigaw ang pumuno sa buong bahay. Isang sigaw ng bata. Ngunit hindi ito iyak. Ito'y galit. Sumigaw si Miguel, "Ayaw ko! Huwag niyo siyang saktan." Yumapit si Mang Kadyo, bitbit ang bote ng banal na tubig at ibinuhos sa loob ng aparador. Mula rito, isang napakalakas na puwersa ang biglang sumiklab. Isang malamig na hangin ang bumalot sa buong silid at may boses ng bata ang narinig. "Huli na, kasama ko na siya." Sa isang iglap, nawalan ng malay si Miguel. Pagkagising niya kinabukasan, blangko ang kanyang mukha. Hindi niya na raw maalala ang kahit na ano. Maging ang pangalan niya ay kailangan pang ipaalala sa kanya. Ipinatawag muli si Ate Mercy upang suriin ang bata. Hindi na si Miguel ang nandyan, bulong niya. May bahagi sa kanya na kinuha o binaligtad. Nagpasya ang pamilya na pansamantalang lumipat sa bahay ng kapatid ni Aling Lisa sa kabilang barangay. Ngunit kahit doon, si Miguel ay nagsimulang magsalita sa dilim. Nagnanakaw ng mga patalim sa kusina. Isang gabi, nakita ni Clarice ang kapatid na nakaupo sa gitna ng sala. Hawak ang isang laruan na walang ulo. May mga guhit sa sahig. Parang simbolo. "Ano nan, Miguel?" tanong niya. Takot na takot. "Ito yung paboritong laro ng bago kong pamilya," sagot niya. Saka siya tumingin sa madilim na sulok ng sala. Andiyan na sila. Kinabukasan, hindi makakain si Aling Lisa sa kaba at pag-aalala. Si Miguel, bagamat muling nagising, ay tila hindi na ang dati nilang anak. Matamlay itong tumitingin, halos walang emosyon.
at kadalasan ay nakatitig lamang sa kawalan. Minsan, kapag hindi nila ito pinapansin, bigla na lang itong magsasalita ng mga salitang hindi nila maintindihan. Tunog Latin na tila orasyon, ngunit pabulong at paulit-ulit. Isang gabi, habang si Clarice ay nasa kwarto ng pinsan nilang si Rica, ginising siya ng tunog ng paggasgas sa ilalim ng kama. Pagsilip niya, wala siyang nakita. Ngunit paglingon niya sa sulok ng kwarto, nakita niya si Miguel. Nakaupo ito sa dilim, nakangiti, at sa harap niya ay may laruang manika na sinulatan ng kusa noo gamit ang itim na lapis. "Clarice," sabi ni Miguel, "alam mo ba kung paano makalabas ang bata sa aparador?" Umiling si Clarice, unti-unting umatras papalapit sa pintuan. Pinapasok niya ang iba, isa-isa, sabay turo ni Miguel sa kanyang dibdib. "Ako ang una, ikaw ang kasunod." Mabilis na tumakbo si Clarice palabas ng kwarto. Ngunit sa hallway, dumilim ang ilaw. Narinig niya ang yabag ng paa ng isang batang mabilis na tumatakbo. Patakbo palapit sa kanya. Sa gilid ng kanyang mata, may aninong maliit, ngunit mabilis na dumaan. Mula sa itaas ng hagdanan, nakita niyang si Miguel ay nakatayo at nakatingin sa kanya, hindi kumukurap. Nang dumating ang mga magulang nila, kinabukasan, nagpasya na silang bumalik pansamantala sa lumang bahay upang kunin ang natitirang gamit at ipasara na ng tuluyan ang lugar. Ngunit pagdating nila, bumungad sa kanila ang isang pamilyar na tanawin. Nakabukas na naman ang aparador. Sa loob, may isa na namang bagong laruan. Isang manikang tela na kulay pula ang buhok na eksaktong-eksaktong kamukha ni Clarice. Hindi na sapat ang pag-alis. Sabi ni Mang Kadyo nang tinawagan muli, ang bata ay hindi na lamang nananatili sa bahay. Lumalabas na siya, sumusunod. Kinabukasan pinuntahan nila ang simbahan sa bayan upang humingi ng tulong sa isang matandang pari na si Father Domingo, kilala sa mga kaso ng pagsasanip ng masamang espiritu. Dinala nila si Miguel para sa blessing. Ngunit bago pa man magsimula ang dasal, biglang bumaligtad ang upuan kung saan siya nakaupo. Tumayo si Miguel at dahan-dahang nilapitan si Father Domingo. "Hindi mo ako mapapaalis, matanda," aniya. Ngunit ang boses niya ay hindi na parang kay Miguel. Malalim, mabigat. "Ito ang bahay ko at katawan niyang munting ito, ang aking bagong tahanan." Binasbasan siya ni Father Domingo gamit ang holy water. Ngunit sa bawat patak sa balat ni Miguel ay tila nasusunog ito. Pumapalag ang bata, sumisigaw. Nang hawakan siya sa ulo upang ipagdasal ng gusto, bigla siyang bumagsak sa sahig at nagtae-tae ng itim na likido na amoy bulok na bangkay. Tumayo si Miguel pagkalipas ng ilang sandali, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilaw at itim na kulay. "Nasa akin na ang susi," sabi niya. "At kapag dumating ang ika-4 na gabi ng bagong buwan, magbubukas ang lahat ng aparador." Hindi lang dito, lahat. Kinagabihan, hindi na pinatulog ni Aling Lisa ang kanyang mga anak. Buong gabi silang nagbantay. Pero 2:00 ng madaling araw, bumukas ang mga aparador. Kahit sa sala, kahit sa kusina, sa loob ng bawat isa, may tunog ng halakhak ng bata, maliliit, paulit-ulit, minsan sabay-sabay, minsan may umiiyak. Sa huling aparador sa bodega, may nakita silang lumang kahon ng mga laruan. At sa ilalim nito, isang diary. Nagsimula nilang basahin ang laman. "Ako si Tomas. Ilang taon akong nakakulong dito. Nilamon ako ng dilim noong ako'y tinago ng sarili kong ina. Ayokong mag-isa. Kailangan ko ng kasama. Kailangan ko ng mga bata. Hindi ako masama. Pero kung hindi nila ako papansinin, kukunin ko sila. Isa-isa." Masaya kami sa loob ng aparador. Walang araw, walang ingay, tanging laro. Sa huling pahina, may nakasulat sa dugo,
Sino ang susunod? Nang matapos basahin ni Mang Ruben ang diary, agad niya itong itinapon sa gitna ng sala at sinunog. Ngunit habang nilalamon ng apoy ang pahina, narinig nila ang mahinang halakhak ng bata mula sa dingding ng bahay, sa kisame at sa ilalim ng sahig. Tila sumasalamin sa bawat sulok ng lumang bahay. Si Clarice ay napayatap sa ina, habang si Miguel nakatitig lang sa apoy na natiling walang emosyon at binigkas ang mga salitang, "Hindi yon ang katapusan. Pasimula pa lang." Nagsimulang gumalaw ang mga gamit sa bahay. Ang mga kandilang isinindi ni Aling Lisa ay kusa nang namamatay kahit walang hangin. Ang antigong orasan sa sala ay huminto sa eksaktong 2:00 ng madaling araw at hindi na muling gumalaw. Sa tuwing papatakin ang orasan sa oras na iyon, may nagaganap, may baso sa lamesa na puputok, may salaming mababasag, at may mga aninong bata na naglalakad sa likod ng mga kurtina. Isang gabi, habang tahimik na natutulog si Clarice sa pansamantalang kwarto niya, nagising siya sa marahang pagganta ng isang bata sa paanan ng kanyang kama. 10 mga bata sa dilim ay pumasok. Isa'y nawala, 9 na lang ang natitira. Pagdilat niya, wala siyang nakita, pero ang temperatura sa loob ng silid ay tila bumagsak. Ang salamin sa tupador ay nagsimulang magkondensa ng hamog. At sa hamog na iyon, unti-unting lumitaw ang mga titik. Ikaw ang ika-10. Napasigaw si Clarice. Dumating agad ang mga magulang. Ngunit hindi na niya maipaliwanag kung paanong sa dingding ay may mga marka na ng kamay. Maliliit, parang sa mga bata. Ngunit may mga kuko na tila hayop. Kinabukasan, bumalik si Father Domingo. Dala ang mas malalim na kasulatan at mga kasamahang madre at lay minister. Napagdesisyonan nilang magsagawa ng ritual ng pagsasara. Isang seremonyang ginagamit upang ihiwalay ang mundo ng mga espiritu sa mundo ng mga buhay. Ngunit mahirap at delikado. Sa gitna ng paghahanda, lumapit si Miguel kay Clarice. Maamo ang mukha nito. Tila muli siyang nagbalik sa dati. "Ate, pwede bang pumasok sa aparador kasama ko?" "Sandali lang," pakiusap niya. "Gusto lang ni Tomas makipaglaro sa'yo. Sabi niya, ikaw lang daw ang hindi pa nakakausap ng maayos." Hindi sumagot si Clarice. Sa halip, tahimik siyang umiling at umatras. Pero sa likod niya, may malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, may batang lalaki, namumutla, duguan ang bibig at walang mga mata. Ngunit ang nakakatakot, nakangiti ito at ang suot niya'y luma at bulok na damit na pang 1950s, may pangalan sa dibdib, Tomas. "Hello Clarice, ako naman na yon." Nang subukang habulin ni Mang Ruben si Clarice, biglang bumukas ang lahat ng aparador sa bahay. Sabay-sabay na tila hinihigop ang hangin ng buong bahay. Ang mga kandila sa altar ay sabay-sabay na pumutok at ang mga baso sa kusina ay nagsilaglag sa sahig at nagbasagan. Mula sa kisame ay bumagsak ang isang antigong laruan, isang Jack in the Box na lumang-luma. Ngunit nang bumukas ito, hindi manika ang lumabas, kundi isang dila, mahabang-mahaba, buhay na tila ahas. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napasigaw si Aling Liza. Si Miguel ay nakahandusay sa sahig, nangingisay, may dugo sa ilong, at tila binabalot ng malamig na hangin ang kanyang buong katawan. "Ginagamit lang siya ni Tomas," sigaw ni Father Domingo. Ang katawan ni Miguel ay isa ng sisidlan. Inumpisahan agad ang seremonya. Habang nagrorosaryo ang mga madre, tinapalan nila ng langis ang mga bintana at pintuan. Si Mang Cadio, kasama ang isa pang matandang albularyo na si Nanang Ura, ay nagsimula ng orasyon habang inaalay ang sariwang itlog at asin sa harap ng aparador. Sa ngalan ng mga ninuno, mga espiritong gabay, isinasara namin ang lagusan.
Biglang bumulwak ang maitim na usok mula sa aparador. Mula rito ay lumitaw si Tomas. Hindi na anyong bata, kundi isang nilalang na mababa ang katawan. May leeg na mahaba, balat na parang balat ng puno, at mata na sunog at butas. Huli na, bulong nito. Ako na ngayon ang tahanan ninyo. Muling nagliyab ang mga kandila sa altar. Si Clarice ay hinila ng isang hindi nakikitang puwersa papasok sa aparador. Pero mabilis siyang naagaw ni Aling Lisa. Tumilapon ang ina sa sahig at duguan ang kanyang ulo. Lumapit si Tomas at sa unang pagkakataon, bumulong siya kay Clarice. Gusto ko lang ng pamilya. Gusto ko lang ng kalaro. Gusto ko lang ng may magbukas ng pinto. Ngunit bago pa siya makalapit ng gusto, itinapon ni Father Domingo ang isang kusipihong may hawak na relik. Isang kapirasong buto ng santo, diretso sa loob ng aparador. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Si Miguel ay biglang natauhan, bumagsak at nawalan ng malay. At si Tomas, naglaho. Ngunit sa loob ng aparador, naiwan ang isang bagong guhit sa dingding. Isa na namang larawan. Sa pagkakataong ito, buong pamilya Ramirez ang nakaguhit. Pero sa pinakagilid ng larawan, may isa pang bata. Nakatingin at nakangiti. May hawak na susi. Pagkalipas ng ilang araw, inakala ng lahat na tapos na ang lahat. Si Miguel ay unti-unting bumabalik sa dati niyang ugali. Masigla, muling nakikipaglaro, at hindi na nagsasalita ng mga kakaibang wika. Si Clarice ay muling nakapasok sa eskwela. Pilit iniiwasang pag-usapan ang tungkol sa aparador. Ngunit kahit pilitin nilang bumalik sa normal na pamumuhay, may mga bagay na hindi na mabubura sa isipan ng pamilya. Isang gabi habang natutulog si Clarice, napaginipan niya ang lumang bahay. Nakatayo siya sa sala, malamig at madilim, at naririnig niya ang paulit-ulit na kaluspos ng paa ng bata. Paglingon niya sa hagdanan, nakita niya si Tomas. Nakaupo ito sa ika-4 na baitang. Walang mata, walang bibig, pero nakatingin. O mas tamang sabihin, ramdam niya ang titig nito. Sa panaginip, dahan-dahan itong tumayo. Itinuro siya at may sinabing hindi niya narinig sa salita. Ngunit nang gumising siya, namalayan niyang nakatayo siya sa mismong sala ng kanilang bahay. Hindi sa kwarto, at ang kanyang mga paa ay punong-puno ng putik. Sa lamesa, may papel na tila hinanginan sa ilalim ng pinto. Isa na namang iginuhit ng ulo. Si Clarice, hawak ng anino. At sa likod niya, may 6 na bata. Hindi siya nakatulog kinagabihan, kinaumagahan. Nang hindi na siya makatiis, kinausap niya si Mang Kadyo at si Nanang Ura. Pinuntahan nila ang bahay kahit labag sa kalooban ni Aling Liza. Si Mang Ruben ay naiwan sa bahay dahil si Miguel ay nilagnat muli. Pagdating sa bahay, tila mas mabigat ang hangin kaysa dati. Parang hindi lang basta bahay ang binabalikan nila, kundi isang nilalang na natutulog, naghihintay ng oras para muling gumising. Tahimik nilang binuksan ang pinto. At ang una nilang nakita ay ang aparador, buo na ulit, hindi wasak at parang mas bago pa kaysa dati. Hindi ito ang parehong aparador, bulong ni Nanang Ura. Isa itong salamin, pintuan ng iba pang mundo. Pinuksan nila ito. Walang laman sa loob. Ngunit habang pinagmamasdan ang loob ng aparador, napansin ni Clarice na may tumutulo sa sahig, patak ng tubig. Pagtingin niya sa kisame, walang tagas. Ngunit ang bawat patak ay bumabagsak sa parehong lugar at unti-unting bumubuo ng isang bilog na hugis, parang simbolo. May nagpaparamdam na muli, bulong ni Mang Kadyo. At hindi na si Tomas ang nagahari. Habang sinusuri nila ang bahay, may naramdaman silang malakas na alon ng hangin na tila sumabog mula sa loob ng aparador. Napaatras si Clarice at sa gilid ng kanyang mata,
Nakita niya ang refleksyon ng sarili niya. Ngunit ang anyo ng refleksyon ay iba. Walang mata, duguan ang bibig, at nakangiti ng napakalawak. Napatras siya at napasigaw. Nang lingunin niya ang aparador, sarado na ito muli. Hindi na niya makita ang loob. Sa salamin sa pinto nito, nakasulat sa hamog, "Wala na si Tomas. Ako na ngayon." Sabay-sabay silang lumabas ng bahay at isinara ang pinto. Ngunit bago sila nakaalis, tumunog ang lumang orasan mula sa loob. 2:00 ng madaling araw, pagbalik nila sa bahay ni na Clarice, nagulat sila nang makita si Miguel na nakatayo sa sala. Nakapikit ito, tila tulog. Ngunit nakahawak sa isang lumang manika na hindi nila kilala. Sa paligid niya, may guhit sa sahig, simbolo ng pangangalap. Si Miguel, sigaw ni Aling Liza. "Anong ginagawa mo, anak?" Nagbukas ang mata ni Miguel. Itim ang mga mata niya, walang puti. At sa bibig niya, bumigkas siya ng mga salitang hindi Tagalog, hindi Latin, kundi isang bagay na hindi pa nila naririnig kailanman. "Hindi na ito laro," sabi niya. Boses na hindi kanya. Ang aparador ay lagusan. At sa bawat pagbukas nito, may palitang nagaganap. Biglang may kumalabog sa labas, isang kalabog ng matinding puwersa. Pagsihip nila sa bintana, may isa pang bata. Hindi si Tomas, hindi rin si Miguel, nakatayo sa kalye. Duguan ang suot, putol ang isang kamay, ngunit nakangipi. May hawak itong maliit na kahon, parang laruan. At sa bawat hakbang nito, nabubuo sa lupa ang parehong simbolo na nakita nila sa loob ng bahay. "Hindi lang kami ang naririto," sabi ng bata. "Lahat kaming naghihintay. At sa susunod na bagong buwan, bubukas ang lahat ng aparador sa buong Tiaong. Lahat kaming lalabas." Makalipas ang 3 araw bago ang bagong buwan, mas lalong naging tahimik at malamig ang paligid ng bahay ng pamilya Ramirez. Tuwing gabi, hindi na naputulog si Clarice. Pinili niyang magbantay, hawak ang lumang krusipihong ibinigay ni Father Domingo. Si Miguel naman ay palaging tulala, hindi na sumasagot sa mga tanong, at kung minsan, habang nakatitig sa isang punto sa dingding, bigla na lang siya tatawa ng paunti-unti hanggang maging halakhak na parang hindi sa bata. Sa buong baryo ng Tiaong, nagsimula nang mapansin ng mga residente ang kakaibang pangyayari. Sa bawat bahay na may lumang aparador, sinasabing sumisigaw sa gabi, gumagalaw ang mga pinto nito kahit walang hangin. At sa umaga, may mga laruan o guhit na hindi naman sa kanila. Sa isang bahay, natagpuang puno ng uling na krus ang loob ng aparador, habang sa isa naman, may natagpuang paa ng manikang duguan. Isang matandang babae, si Lola Tasing, ang nagpatawag ng pagtitipon sa simbahan. Doon, inilahad niya ang isang lumang alamat mula sa kanilang angkan. May mga nilalang na tinatawag naming anak ng anino, mga kaluluwang isinakripisyo noon pa man, noong panahon ng mga Kastila, para isara ang mga lagusan sa kabilang mundo. Bawat aparador ay ginamit bilang sisidlan, bilang kulungan. Pero kapag may taong pinili, may batang nabuksan, muling bumubukas ang lagusan. Ang aparador ay hindi lang kasangkapan. Isa itong daan. At ang susi ay takot. Habang nagkakagulo na ang buong baryo, napagdesisyonan ng pamilya Ramirez na lumikas. Ngunit hindi na nila napigilan. Sa huling gabi bago ang bagong buwan, nagising silang lahat sa tunog ng sabay-sabay na pagkalampag ng mga aparador sa buong bahay. Sa kisame, sa kusina, sa banyo, sa ilalim ng hagdan. Lahat ng aparador, kahit hindi kanila, ay nandoon na, parang sumulpot. At sa bawat pagbukas ng pinto, lumilitaw ang mga bata. Una ay si Tomas, hawak ang laruan niyang luma, nakangiti. Sinundan siya ng isang batang babae
na nakasuot ng puting saya. May tali ng lubid sa leeg. Isa pang batang putol ang mga daliri, may sunog ang balat, ngunit may hawak na larawang pamilya. Ang buong bahay ay nagmistulang palaruan ng mga patay. Sa sala, si Miguel ay tumayo. Tinanggal ang kanyang damit. At sa likod niya, nakaguhit ang parehong simbolo ng bilog at mata na laging lumilitaw. Muli siyang nagsalita sa boses na hindi kanya. Sisimulan na natin ang palitan. Kayo ang naging tagapagbukas. At sa bawat isang bata na inyong iniligtas, isang buhay ang kailangang kapalit. Lumapit si Clarice kay Miguel. Nanginginig pero buo ang loob. Ano ang gusto nyo? Bakit kami? Bakit kami ang pinili? Hindi kayo pinili, sagot ng isa sa mga bata. Kayo ang nagmana. Ang dugo ng tagapagbukas ay nasa pamilya ninyo. Ang huling tagapagbukas ay ang tiyuhin ng ama mo, si Lolo Ernesto. Siya ang unang gumawa ng kasunduan. Upang hindi makuha ang kanyang kaluluwa, ipinagpalit niya ang mga bata ng baryo noon. Kaya bawat ikalimang salin babalik kami para mangolekta. At ikaw, Clarice, ikaw ang huling susi. Biglang sumiklab ang apoy sa altar. Lahat ng kandila ay lumiyab ng asul. Sa kisame, nabiyak ang kahoy at mula rito, bumagsak ang isang mas malaking aparador. Kulay itim, may ukit ng mga pangalan sa kahoy. Isa-isang nagliwanag ang mga pangalan. Tomas, Lucia, Mateo, Isko, Clara, Gimo, at sa huli, Miguel at Clarice. Napaluhod si Aling Liza, umiiyak, pilit yakap si Miguel na hindi na nila makausap ng normal. Habang si Mang Ruben ay pilit sinasara ang mga aparador. Kahit pa sinasaktan na siya ng mga aninong humahawak sa kanyang mga kamay. Pilit na isinagawa ni Nanang Ura at Mang Kadyo ang huling ritual. Ginamit nila ang tinirang buto ng santo, itinusok ito sa gitna ng malaking bilog sa sala habang isinisigaw ang sa ngalan ng dugo, sa ngalan ng mga nawala, sa ngalan ng mga nananatili, isara ang lagusan. Ngunit sa bawat bigkas ng salita, may bata ring sumisigaw ng sagot. Hindi nyo kami maitataboy. Kayo ang bumukas. Kayo ang susi. Kayo ang kabayaran. Pumutok ang salamin sa lahat ng bintana. Dumilim ang paligid. Isang malakas na lindol ang yumanig sa buong bahay. At isa-isang nagsimulang gumuho ang mga dingding. Ngunit ang mga aparador nanatiling buo sa huling sandali ng seremonya. Humawak si Clarice sa kamay ni Miguel. At habang pinipilit nitong alisin tang paningin sa kanya, sinabi niya, "Ako ang tagapagbukas, pero ako rin ang magsasara." Pumikit si Clarice at sa kanyang isip, narinig niya ang tinig ng daan-daang bata. Hindi sila nagagalit, kundi nagmamakaawa. Humihingi ng katarungan, humihingi ng kalayaan. Palayain niyo kami. Sa gitna ng kaguluhan, isang puting liwanag ang lumaganap mula sa katawan ni Clarice. Kumalat ito sa buong bahay. Pinunit ang dilim. At isa-isang nagsimulang umiyak ang mga bata. Hindi sa galit, kundi sa pag-alis. Salamat. Sabay-sabay nilang binigkas. Isa-isang pumikit ang mga aparador. Isa-isa bumalik sa katahimikan ang bahay. Ngunit pagdilat ng lahat, wala na si Clarice. Sa sahig, naiwan ang lumang larawan. Ang pamilya Ramirez, buo. Ngunit sa likod nito, may guhit ng isang batang babae na nakatingin palabas sa loob ng isang aparador. At sa sulok ng larawan, may maliit na mensaheng nakasulat sa uling. Ako na ang tagabantay. 3 araw matapos ang pagkawala ni Clarice, unti-unting bumalik sa normal ang paligid ng bahay ng pamilya Ramirez. Si Miguel, sa unang pagkakataon, ay muling ngumiti. Parang walang nangyaring anuman, pero sa likod ng kanyang mga mata, may aninong mahirap ipaliwanag. Si Mang Ruben at Aling Liza ay desididong ibenta ang bahay at iwan na ang tiyaong. Hindi na nila kayang mabuhay sa lugar kung saan nawala ang kanilang anak. Isang umaga,
Habang nililinis ni Aling Liza ang natitirang gamit sa bodega, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na may ukit sa takip, isang mata sa gitna ng bilog. Sa loob nito, may maliit na papel, lumang-luma, na tila ginuhit ng kamay ng bata. Huwag niyong hayaang muling bumukas. Pinunit niya ang papel at itinapon ang kahon sa apoy. Ngunit pagtalikod niya, nasa lamesa na naman ang kahon. Bukas na ito. At sa loob, isang maliit na manika, may buhok ni Clarice. Mula sa salamin sa sala, nakita ni Mang Ruben ang aninong pamilyar. Isang batang babae, nakatayo sa likod ni Miguel. Nakasuot ng puting daster at bagamat hindi ito gumagalaw, ang kanyang mata ay diretso sa kanya nakatipid. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit sa paglingon niya kay Miguel, wala na ang anino. Tumingin si Miguel sa kanya at nagsalita. Si ate, hindi na niya ako iniiwan. Lumindol ng bahagya. Isang baso sa kusina ang nabasag. At mula sa ilalim ng hagdan, narinig nila ang paggalaw ng kahoy. Isang pamilyar na tunog, ang tunog ng bumubukas na aparador. Sa buong tiyaong, sa bawat lumang bahay, sabay-sabay na bumukas ang mga aparador. Walang laman, walang anino. Ngunit sa bawat tahanan, may naramdamang malamig na hangin. At sa bawat sulok ng salamin, may nag-iiwan ng bakas ng kamay. Maliliit, basa, malamig. Sa bahay ni Ramirez, naiwan sa sala ang isang huling guhit. Sa puting papel, may larawan ng isang batang babae na may hawak na kandado, nakaupo sa loob ng aparador. Sa ilalim nito, may 3 salitang nakasulat sa maitim na tinta. Ako ang bantay. Hindi na muling nakita si Clarice. Ngunit, bawat bagong buwan, si Miguel ay laging nagigising sa gitna ng gabi. Nakatayo sa harap ng isang aparador, binubuksan ito at binubulong. Pwede ka nang lumabas, ate. At dyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa ating nakakatintig balahibong kwentong ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment kung anong parte ang pinaka-kinilabutan kayo. At syempre, mag-subscribe na kayo dito sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwento ng katatakutan at kababalaghan. Ako ang inyong tagapagkwento. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing. Paalam at mag-ingat sa mga aparador.